Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. According to the Gospel of St. Luke, chapter 4, verses 38 to 44. Ito po yung tagpo kung saan ang ating Panginoon ay bumisita sa bahay ni Simon, Pedro, St. Peter. Tapos, yung biyenan ni St. Peter, mother-in-law, yung biyenan niya, inaapoy ng lagnat. Kaya, nakapagpasya sila na dumulog sa ating Panginoon at humingi ng tulong. Lumapit sila. Sabi nilang, inaapoy ng lagnat ang aking ina. Baka pwede mo namang tulungan. Pumunta ang ating Panginoon sa higaan kung saan nakalatay ang kanyang ina, mother-in-law, biyenan. Tapos, pinalis niya yung lagnat. Hinawakan niya, hinipo niya, at pinalis niya yung lagnat. In other words, pinagaling niya. At ora mismo, gumaling yung matandang babae. Pagkagaling ng matandang babae, abay, bumangon pagkatapos, naglingkod na sa kanila. Yung pangyayaring yon, kumalat sa buong bayan. Kaya yung pagkahapon, lahat ng mga may sakit dinala doon sa bahay. At yung nakita ng ating Panginoon, ngayong mga dinayo siya ng mga may sakit, lahat sila, isa-isa niyang hinipo, isa-isa niyang pinagaling. At yung mga sinapian ng mga demonyo, pinalayas yung mga demonyo. Nagsisigaw yung mga demonyo, kilala ka namin. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. You're the Holy One of God. Ngunit, pinatahimik sila. Pinagbawalan silang magsalita ng ating Panginoon. Katapos, pinalayas. Lubayan nyo, lumayas, at nawala ang mga demonyo, at saka, gumaling ang mga may sakit. Yung tagpong yun ay kumalat sa makaratig bayan. Kaya, nagpasya ang ating Panginoon nga, the following day, kailangan siya maglakbay sa ibang bayan naman. Pinigilan siya ng mga tao, Panginoon, dito na lang dahil marami pa kaming kailangan sa inyo. Ang tugon natin, Panginoon, kailangan kong dalawin din ang ibang tupa ng Israel. Kailangan ko din pumunta sa ibang bayan para ipamahagi sa kanila ang mabuting balita. Kaya iyon ang aking gagawin. Iyon kasi ang sadya kung bakit ako pinarito, pumunta dito, para abutin ang mga nawawalang tupa, para abutin ang bayan ng Diyos. Ipangaral ang mabuting balita, gamutin ang mga may sakit, at palayasin ang mga demonyo. Tapos nagpaalam na siya, at humayo na, pumunta na siya sa ibang bayan. Yun po ang buod ng Ebanghelyo. Siguro 3 bagay lang. Una, pagpunta niya sa balay ni Simon Pedro, nag-aapoy ng lagnat yung matandang babae. Hindi niya yun ramdam. Alam niya yun. Ba't wala siyang ginawa? Wala siyang ginawa. Dahil hintay niya nga si Pedro mismo at saka yung kapamilya ng matandang babae ang hingi sa kanya ng tulong. Dudulog sa kanya at hingi ng tulong. Panginoon, umaapoy na lagnat ang aming ina. Baka pwedeng maawa kayo, tulungan niyo kami. Pagalingin niyo siya. Hinintay niya yun. Alam niya kung ano nangyari, pero hintay niya
na magsalita, na dumulog sa kanya, magsumamo sa kanya si Pedro. Yung paglapit ni Pedro para dumulog, magsumamo, humingi ng tulong, ay tanda ng number 1, pagpapakumbaba. Pangalawa, pagkilala na siyang Panginoon at makapangyarihan at kaya niya lahat. At pangatlo, pananampalataya nga kaya niyang pagalingin. So una, pagpapakumbaba. Pangalawa, pagkilala sa Kanya bilang Panginoon. At pangatlo, pananampalataya nga kaya niyang gawin lahat. Kaya, pumayag siya. Oo, samahan mo ako. Pinuntahan niya. Hinipo niya yung mata ng babae at pinalayas ang lagnat. Gumaling. Kaya bumangon ang mata ng babae at naglingkod sa kanila. Ganun din sa mga may sakit nga dumayo. Alam ng Panginoon na may mga sakit. Pero hintayin niyang dumayo sila. Dumulog, magsikap, dumayo, at abutin siya. At yung nakita niya, na handa silang, na ginawa nila yon, pagpapakumbaba, pagsisikap, nagsusumamo, nawa siya. Isa-isa niyang hinipo, pinagaling. At ang mga demonyo, pinalaya. Yung mga demonyo naman, kilala ka namin. Bakit siyang pinatahimik? Tumahimik kayo. At lubayan nyo sila, lumayas kayo. Pinatahimik siyang mga demonyo. Ayaw niya nga makikilala siyang Panginoon galing lang sa salita ng mga demonyo. Ang nais niya, tayo mismo, personal nga mararanasan natin ang pagiging Panginoon niya. Hindi yun dahil sabi ng mga demonyo. Dapat, there is a space in our life wherein we will personally experience that He is our God. Not only because the devil said it. Hindi po. Kailangan maranasan natin personal. Dito po mapasok ang mga pagsubok sa buhay. Mga dagok sa buhay. At ang layunin ay para magpakumbaba tayo, dumulog tayo sa Kanya, magsumamo, magbakawa, at kilalanin siya bilang Panginoon. Guess nyo? Kaya, bawat paghihirap, bawat pagsubok, bawat dagok, ay may layunin. At yun ay para hikayatin tayong magpakumbaba, dumulog sa Kanya at magsumamo sa Kanyang awa. Nang sa gayon, kung magagawa natin yon, kinikilala natin siya na Panginoon natin. Siya nawa, tayong lahat ay magpakumbaba, dumulog sa Kanya, at kilalanin siya ng ating Panginoon. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.